Ito po 'no, sa palagay ko, mga kababayan, kung bakit po gumagawa o bumuo ng komite, bumubuo 'no, ang ating pangulo ng komite 'no, para bantayan ang human rights 'no, mga kababayan, tingin ko po, kumbaga nauugnay ito doon sa nakaraang administrasyon, mga bossing. Kung natatandaan niyo mga boss, chief, amo, sir, nung mga panahon 'no, na nakaupo sila dating Pangulong Duterte, mga bossing, halos tayo parang utu-utu din tayo, 'no? Sabi natin, "Oh, ano na naman 'yan, nag-iimbento na naman ang human rights ng Pilipinas, ganito, ganyan, ganito, ganyan." Gusto lang na masukol o madiin si dating Pangulong Duterte. Kaso po, mga kababayan, yung ngayon po 'no, bigla nating nare-realize, saglit, madami nga yatang, naargabyado, mga kababayan. Ano ba 'yan, Eberleita Rowen Guerra 'no, 128 like, ayan. 116 si Melanie S. Guerra at 124 si Manolo Cayabyab, ayan. May part dun sa video na nagalaw ang CCTV o video. Mamaya natin pag-usapan 'yan, mga bossing, okey? So ngayon po, mga kababayan, kasama po 'no, kasama po ang DOJ at ang DILG, mga kababayan, bumubuo po ng komite ang ating pangulo. Siguro iniisip niya, para wag ng ano, mangyari yung dati, 'di ba? Wag nang mangyari yung dati na talaga namang kaliwa't kanan ang pang-aabuso sa karapatang pantao, mga kababayan. Dito po naisip ko, bakit bubuo ang pangulo ng gano'n, ng komite para mapangalagaan ang ating karapatang pantao? Kumbaga may human rights na din po, mga kababayan. Siguro gustong doblehin ng ating pangulo para sure po na tayong mga Pilipino, hindi naaargabyado nung mga tao na nakaupo sa posisyon, mga kababayan. Sabi ni Ai Chang, pang number 148. Hello Sir Mark, hello din po sa iyo. Si Shiron Kansaki, pang 161st like. Ayan, mga kababayan. Malapit nang maligwak si Bangag. Ayan, sabi ni Jenery. Pero ang nakikita po natin, mga kababayan, mukhang yung idol ni Jenery ang malapit na. Paulit-ulit po itong mga DDS na ito, mga kababayan. Ano? Paulit-ulit po itong mga DDS na ito, mga kababayan, na kesyo daw malalaglag na ang ating Pangulo, malapit nang matanggal sa pwesto ang ating Pangulo. Pero ang nalalapit po talaga, mga kababayan, eto po, si dating Pangulong Duterte, mga bossing. Kabit-kabila na po ang mga nagiging balita, mga boss, chief, amo, sir. Dagdag pa natin si dating Senador Trillanes na yung mga sinasabi niya, mga kababayan, tumutugma po doon sa sinabi, no, nung lawyer, si Attorney Cristina Conti, mga bossing, chief, amo, sir, na may rekta doon sa International Criminal Court. Di po ba yun yung mas makatotohanan, mga kababayan? Kaya nga po naisip ko, siguro kaya talagang bumubuo, no, ng komite ang ating Pangulo para karagdagan sa ating pangkarapatang pantao dahil na din po sa mga pangyayari nung nakaraang administrasyon, mga bossing. Ano po? Sabi ni Melvin Tuason, parang naaawa si Bukay kay Jukebox King. May Totoo, may banta pang gano'n. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Ang dami nilang kaek-ekan, ano, mga bossing. Ibang klaseng tumahi ng mga istorya itong mga ito. Yung sa CCTV pa lang, naku, magtatawanan tayo dito mamaya, mga kababayan. So ayan po, mga bossing, ito po ay indikasyon, no, na gustong iwasan ng ating Pangulo na mangyari ulit yung malabag ang karapatang pantao ng bawat Pilipino, mga bossing. Di po ba? Sa tingin niyo po, mga boss, eto na i-vlog ko na dito 'to, na i-vlog ko na po dito, mga kababayan.
No, sabi ko, parang isa lang ang hindi ko pinapaniwalaan kay dating Senador Trillanes. Yung June, July, or August. Ano po? Tingin ko kasi mga kababayan, mas maaga pa po mangyayari yan. Ano? Mas maaga pa po dahil po nabanggit ni Attorney Cristina Conti, mga boss, Chief Amo, sir, na ano daw po, biglaan yan. Ano? Tapos, nung habang tinatanong siya doon sa interview, mga kababayan, hindi niya rektang masabi. Hoy! Yung mga DDS dyan, kaaraw-araw na nagbablog ako dito, sinasabi ko, maglagay kayo ng tubig na malamig dyan sa gilid ninyo. Maglagay na din kayo ng amlodipine dyan sa gilid ninyo. Ha? Para kapag uminit ang ulo ninyo, hindi sumabay doon sa heat stroke. Okay? Uminom mo kayo ng tubig kapag ka umiinit ang ulo ninyo sa akin. Dahil isang oras tong mainit ang ulo ninyo. High blood kayo dito. Kaya wag nyo na ding sabayan ng pagkain ng taba. Okay? Sabi ni Armando Kiambao, 236 like, Idol Mark. Salamat po, Sir Armando. Oh. Sabi ko, malamang sa alamang to, siguro mas maaga ito. Mas maagang mangyayari ito, mga kababayan. Bakit po? Kasi, kung susundan yung pattern na sinabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, na June, July, August, iisipin nila, June, July, August pa naman yun eh. Ano? Yun ang iisipin nila. So, bago yung panahon na yun, makakapag-ugat-ugat na yan, mga kababayan. Makakapagtago-tago na sila. Kung totoo po ano? So ngayon, speaking of biglaan, ganyan daw po sila manghuli. Hindi na kinakailangan matapos yung investigasyon dahil iniiwasan nila na kumbaga biglang magtago o biglang mawala at hindi na makipag-cooperate. Ayan, mga boss, Chief Amo, sir. Siguro po ang ating Pangulo, iniisip niya, wait lang, mukha talagang may lalabag na karapatang pantao nung panahon ni Duterte. Maggagawa ako ng mas matibay na komite. Ayan. Para sa ganon, sigurado at 100% na walang malalabag na karapatang pantao dito sa aking pamumuno. Ayan po, mga bossing, Chief Amo, sir. Kumbaga, na-connect ko lang po no? Naalarma siguro ang ating Pangulo dahil doon sa mga pangyayari dati, mga bossing. Ayan. So dumako tayo. Ito, yan, may nakikita kayo dyan, gumaganong ganon, ayan